Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa DSWD, mga kaibigan po natin sa media. Sir Raymond, good morning po. Good morning, Director Dayan. Kilalang kilala niyo na yung guest natin, si Asek Asek Irene Irene. Dumlao. Marami siya i-discuss ngayon. Then, magtatanong na lang kayo. Asek, opening statement muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kwentuhan lang po tayo ngayong umaga. Walang presentation. Walang presentation. But uumpisahan ko na po sa Sir Raymond and Director Dayan. Umpisahan ko sa pagpapasalamat sa Department of Budget and Management sapagkat nailabas po ngayong araw ang aming pong request for replenishment ng aming pong Quick Response Fund. Saan po gagamitin itong bagong replenishment? Ito po ay mapupunta para sa pagpapatuloy ng implementasyon ng emergency cash transfers para doon sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. To be very specific, yung mga naapektuhan ng bagyong Tino at Uwan sa iba't ibang lugar po sa ating bansa ay makakapag-umpisa na po tayo ng pamamahagi ng financial assistance po na ito. Ilang regions yan, Asek, yung bibigyan natin ng ECT? For the areas na naapektuhan ng Tino at bagyong Uwan at magbe-benefit dito sa QRF 11 replenishment, ito po ay ang mga areas ng Region 3, Region 4A, Region 5, Region 6 at Region 7. Ito yung Cebu, Western Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Calabarzon, Central Luzon. Yes. So mag-start na tayo ngayon dahil dumating na yung QRF natin. Yes, mag-uumpisa na po tayo sa pagproseso ng mga dokumento. Ibig sabihin, magbababa na tayo ng sub-allotment advice doon sa ating mga regional offices nang sa gayon ay makapag-uumpisa na sila sa distribution nga ng ECT. However, meron po tayong mga ongoing din naman na mga ECT payouts. Ito yung mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Opong, Ramil, at yung earthquake sa Cebu at sa Davao. Alright? Okay. Yung on a lighter side. Kahapon, nagpunta kayo sa NACC ni SEC. Tapos may bago yung bell. Ringing of Can you bell. discuss it? Pagka yung may ina-adapt, bell. Parang sa Shakey's, pag nagustuhan mo yung service, may bell. Oh? Meron, sa Tomas Morato. Oh, hindi ko alam yun Oo. Hindi ko alam yun. Meron sa pinto. At saka yung Sige nga na. Yan. Sorry. Sa NACC, ito po yung attached agency ng DSWD, yung National Authority for Child Care. And kahapon nga po ay nagkaroon ng may proseso po yung tawag doon yung pong pag-turnover nung pong official adoption papers. Yan. I-ano ko lang yung merong reading and issuance of the certificates of finality of adoption na kung saan nga po na-meet natin yung mga pamilya na finally ay makakauwi na sila nakasama yung kanilang mga anak. Foreign to o domestic? Meron tayong mga parang siya na-adapt na siya several years ago, pero ang naging proseso ay inuuwi sa Pilipinas para ma-meet niya o makilala niya yung kanyang bayang sinilangan. That's part of the inter-country adoption years back. No, yung wait lang may tawag kasi diyan Ang tawag diyan ay sorry, let me just retrieve my notes. But yeah, napakaganda noong pangyayari kahapon kasi noong na-turn over yung mga documents. Naiyak ka raw. Oo, sabi ni Sek People like mismo, Irene. Ako po mismo talaga ay naiyak nung yung buong pamilya ay rining yung bell. Pamamaraan po iyon doon sa NACC
ng pagpapakita ng, kumbaga hudyat yon ng bagong simula para sa pamilya. Napakaganda nung experience sapagkat nakita natin yung mga bata, nakausap po natin, and natuwa sila, na-excite sila, na uwi nga po sila na may mga bagong mga magulang. And yung mga magulang, the couples who were there actually were married for several years, but were not blessed of a child. For like merong 8 years, may 10 years na po sila nakasal, pero wala nga po silang anak. So they thought of adopting. They went to NACC and they underwent the process. And noong pong naibigay na po yung dokumento sa kanila, they had to ring the bell. And nakakaiyak yung nakakaiyak yung moment po na iyon kasi Mababa pala luha. nakita natin talaga na na tuwang-tuwa yung pong mga bata at yung mga magulang. And we understand that marami pa po, no? Marami pa pong mga ganong mga pangyayari. We just had to, secure the consent of the parents, of the, kasi syempre not all of them wanted to have their stories publicized. So we are very grateful that they acceded to our request, and yun, na-feature po natin yan sila kahapon. And speaking of bata, ASEC Director Dayan, tuloy-tuloy yung pag-abot reach out operations natin. In fact, kasama ka rin doon. Sa Tomas Morato ba yung maraming bata? Yes, yung kinakausap ni nung isang Sec? araw, opo. Alam niyo po kasi ngayong Kapaskuhan, di ba, it's the season of joy, season of hope. No? It's a season of giving. And marami tayong mga nakikita na mga bata nasa mga lansangan, naglilimos, nangangaroling. Wala naman pong masama sa pangangaroling, kahit tayo po, ginagawa naman natin yan, lalo na sa panahon po na ito. Pero ang mahalaga kasi kapag nangangaroling yung mga bata, ginagawa ito nila sa kanilang mga barangay and supervised by their parents or by their guardians. Pero kapag nakikita nyo po yung mga bata na nasa lansangan, humahabol ng mga sasakyan, nanlilimos, nangangaroling, ang pakiusap po ng DSWD, picturean nyo po sila at ipadala sa aming mga official communication platform, sa Facebook, sa X, sa Instagram, nang sa gayon mapuntahan po ng aming pag-abot team. Kasi ang mahalaga dito, mailayo natin sa anumang uri ng kapahamakan, yung pong mga kabataan, sapagkat yung ginagawa nila na paglilimos sa malansangan ay talagang maaring makapagdulot ng kapahamakan sa kanila. So ginawa natin yan, Sas Raymond, nung isang araw, nagtungo tayo ni Secretary Rex Gatchalian at ng buong pag-abot team dito po sa kahabaan ng Morato Avenue sa Quezon City, at meron po talagang mga bata tayo doon na na-reach out. Ang nakakatuwa nga dito, akala nila mamimigay tayo ng mga regalo dahil nakasantahat tayo. Kaya may mga lumapit, no? May mga lumapit po sa atin. But Pero bawal ka yung kasi magbigay, no? yes, hindi kasi natin Convincing power ang ini-encourage. ginagamit. We do not encourage the public to give alms to the children na nasa mga lansangan because there are responsible ways, there are more responsible ways of assisting them. At isa nga po dyan ay yung pakikipag-cooperate sa amin na ma-reach out sila at madala natin doon sa ating shelter na kung saan dito natin sila mabigyan ng kaukulang tulong. So ASEC, last na, bago natin bigay sa mga reporters. Yung bukas, meron kayong out of town ni Sec, ECT to? Si Secretary Rex Gatchalian ay nagtungo po ngayon sa Cebu, and then later this afternoon, pupunta naman po sila sa Davao para i-supervise yung ongoing emergency cash transfer distribution para po sa mga tourism workers na naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu at gayon din po sa Davao. Meron po kasing partnership ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Tourism na kung saan nga po yung mga tourism workers na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad ay bibigyan po natin ng tulong pinansyal. Thank you, ASEC. Ay, sir, idagdag ko lang kasi after na pumunta ni Secretary Rex Gatchalian sa NACC to witness nga po yung formalization ng adoption kasama si Ate Irene, nagpunta din po sila sa Bahay Pag-asa nung sa Valenzuela para dun sa CICL ba yan, ma'am? Tama. Tama.
Dahil nga po pinag-uusapan muli ngayon yung pagbababa ng minimum age of criminal criminal liability ay tayo po ay nagtungo doon sa Bahay Pag-asa sa Valenzuela City upang magkaroon ng focus group discussion with the children in conflict with the law. At napakaganda po ng naging pag-uusap ni Secretary Rex Gatchalian with the 8 CICLs. Hindi ito first time na ginawa ni Secretary Rex Gatchalian. Nagtungo rin tayo ng Isabela sa isa sa mga bahay pag-asa po doon sa probinsya several months back. At very enriching kasi yung conversation, no? Very meaningful yung conversation na nagaganap po doon sa mga pagbisita ni Secretary Rex Gatchalian kasi nauunawaan natin yung sitwasyon ng mga kabataan at nalalaman po natin ano-ano yung mga natututunan nila doon sa mga bahay pag-asa as we rehabilitate, no, as we implement nga yung restorative justice. Mahalaga dito na nakikita natin kung paano natin matulungan itong mga bata na to na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Kasi nga po, again, we're in the business of giving hope to the vulnerable sectors. Sa Director Dayan? Sige po, open na po natin, sir, yung floor sa ating mga friends sa media. Yan. Sige po, sir. Asek Irene, follow up lang doon sa replenishment ng QRF. Magkano pong ibinigay ng DBM na pondo? Kuya Vic, mahigit 990 million pesos po yung request natin na replenishment ng ating quick response fund. Tapos, yung may mga report kasi, may mga nagtatanong, Asek, yung suspension ng guarantee letter as ordered by Secretary Gatchalian. So, for the record lang, kasi di ba yearly naman tuwing December, sinususpend yun for the liquidation ng pondo. Kuya Vic, taon-taon po natin ginagawa yung pagpoproseso noong mga statement of accounts ng ating mga service providers at para mabigyan po sila ng sapat na panahon na maisumite yung kanila pong mga statement of accounts at mabigyan din po ang DSWD ng sapat din na panahon para maiproseso ang mga ito at mabayaran po namin sila, ay pansamantala na hinihinto yung pong pagpoproseso ng guarantee letter. However, yung pong pagpapahatid ng tulong sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation ay nagpapatuloy. Hindi lamang po kasi guarantee letter ang pamamaraan po ng bibigay natin ng tulong. Meron din po iyan na outright cash. However, kung talagang kinakailangan na guarantee letter, no, yung pong mai-provide natin doon sa ating pong client, maaari pa rin naman po. Ang gawin lang po nila ay mag-issue ng promissory note doon po sa service provider and then i-process na po natin ito pagdating po ng Enero. At saka, Asek Irene, by January 5, tuloy na yung GL uli. Tama po. Magpapatuloy na po muli tayo ng Enero. Dito lamang po talagang pagtatapos ng taon ay kinakailangan lang po natin sumunod sa mga accounting rules and procedures para nang sa gayon ay hindi po pumasok ang taon na meron po tayong mga obligations. And isa din po ay upang mabayaran nga natin yung ating mga service providers kasi mahalaga po sa amin na ma-nurture yung pong aming partnership with the service providers. Sige po, Ms. Angie. Kay Asek. Asek, doon sa pina-adapt natin ng mga bata, mga ilan po ba ito at tuwing December lang po ba natin to ginagawa at mga ilan taon po yan at kung foreigners or Pinoy din po yung nag-adapt ng mga bata? Angie, araw-araw may mga pinoproseso tayo. Oo, hindi lamang dahil Disyembre, pero nagkataon lang na kahapon ay nagkaroon nga ng yung nabanggit ko na foreigner, ang tawag po natin dyan ay motherland visit of adoptee. So, galing po iyan sa bansa ng Australia, yung pong kanyang pamilya, doon na po sila nanirahan. Actually, 21 years old na po siya. Pero
dahil nga gusto niyang makilala ang kanyang bayang Sinilangan at bahagi naman po iyon ng ating pong proseso ay nakabisita po sila dito. And yung namang nabanggit yung mga bata na na-adapt, dalawa po yun na pamilya. And sabi ko nga po, araw-araw naman natin na ginagawa. Yung foreigner yan, ito yung father makita nyo, no? Yun yung nag-motherland visit. Ito naman pong pamilya na ito, again, childless couple sila, and then inadopt po nila yung bata. Actually, relative din po. Ito din po. Yes, ang tawag po natin dyan ay relative adoption. So, ito po, couple na ito, parang, if I'm not mistaken, parang 8 or 10 years silang walang anak. And then, meron pong na-entrust na kapag-anak, pamangkin, yan, na-adapt, nag-undergo po ng process. Sir Raymond. Naalala ko lang yun. Talagang tama yung si Einstein yung theory of relativity. Ayan yung mga relatives. Kaya nga po, blood is thicker than water. Other topic po, pumasok na po yung bagyong Wilma. Any preparations from the DSWD? Yan. Akala po natin dahil Disyembre na, wala na po ng mga bagyo, but meron nga pong papasok, kakapasok na na sama ng panahon. Ang Department of Social Welfare and Development naman po nakahanda. In fact, meron po tayong mahigit 1.3 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. And nagpapatuloy pa din po yung production ng mga food packs sa aming pong Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center. So makakatiyak po tayo na sapat ang tulong na may papaabot natin sa ating mga kababayan na maaaring maapektuhan ng bagong bagyong ito. Alinsunod of course sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Nakasek, tuloy-tuloy pa rin yung production natin, no? Pati pag-preposition, yung replenishment ng mga nagamit. Tama, Sas. Araw-araw ay nagpo-produce pa rin tayo ng around 18,000 family food packs dyan po sa ating mga major production hubs. Ito ay upang ma-replenish yung mga stockpiles natin na nagamit sa mga nagdaang bagyo. But at the same time, with the incoming typhoon nga po ay makakapagtugon din tayo sa mga request ng mga local government units for augmentation support. Normal na po ba yung buhay nila ngayon? Nakabalik na lahat? Well, batay po doon sa pinakahuling DROMIC report, meron pa rin po ng mga displaced families, meron pa rin po tayong pinapahatiran ng mga family food packs, and meron pa nga rin po tayong pinapahatiran ng tulong pinansyal, particularly emergency cash transfer. But in most areas ay bumalik na po sa normal yung pong sitwasyon, and sana nga ay ngayong Pasko ay maging mas maayos yung kanila pong pamumuhay. Good morning po, ASEC. Dun sa 990 million po na additional QRF, lahat to ma'am, sabi nyo kasi specifically for ECT siya, lahat ng 990 or meron bang ilalaan for like ito may paparating kasing bagyong Wilma pa? Tama, meron kaming more than 150 million na gagamitin naman for the procurement of raw materials para lang magpatuloy yung pong production ng aming mga family food packs. Lagi naman po namin ginagawa yan na yung pondo po na bumababa ay meron talagang a portion for the welfare goods. 155 million to be exact. Any more questions? Questions po? Ayan, si PTV Good po. morning po. Bian Manalo po ng PTV. ASEC, speaking of adoption, do we have data po? Mas marami bang Pinoy sa ngayon ang mas pinipiling mag-adapt na lang kaysa mag-anak ng sarili nilang anak? We don't have the data right now kung ilan na po ba yung naiproseso natin na under the NACC, but maybe we could provide you with information after this interview, or we could refer you to the NACC so that you could get the information from them directly. Pero mas marami po ba yung mga foreigner na nag-a-adapt ng mga Pinoy?
kaysa mga Pilipino? We can provide you with the data kung ilan, no? But right now hindi natin masabi kung mas marami ba. But magkakaiba talaga yung kadahilanan kung bakit nag-a-adapt. But we really encourage the public to provide and give hope to children who are in our centers, in residential care facilities, children who have been abandoned and are subjected to alternative childcare, lalo na po yung mga na-issuehan na ng CDCLA o yung certificate declaring the child legally available for adoption. So, kung gusto po natin na bigyan ng saya, bigyan ng pagkakataon at bagong pag-asa ang isang bata, mag-adapt po tayo. Let us get in touch with the NACC. ASEC, marami pa rin kasing mga bata sa lansangan, nanlilimos. Lalo na ngayong Pasko, do we have project or program para ma-adapt sila totally doon sa sinasabi nating center? Gaya nung nabanggit ko, meron kaming pag-abot program. Since 2023, this has been running na in the department. And we've partnered with so many government agencies and private organizations already. In fact, nung isang araw nga ay napirmahan natin o linagdahan natin yung IRR nung executive order institutionalizing the pag-abot program. Dito po sa pag-abot program, nagsasagawa tayo ng reach out activities to families and individuals in street situations. Kasama na po yung mga bata. Since we started, we've profiled more than 15,000 FISS. And we've reached out to more than 9,000 FISS already. Pag sinabi natin na reach out po natin, kinakausap po yan ng ating mga social workers, hindi po natin pinipilit, kinukumbinsi natin sila paulit-ulit, at ipinapaliwanag kung ano yung mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan na maaari po nilang ma-access kapag sila po ay sumama sa atin at sila ay lumayo mula sa mga lansangan. So pag na-reach out po natin sila, dadalhin natin sila sa processing center na matatagpuan sa Pasay City. This is a former Pogo Hub na ngayon nga ay shelter, processing center. Pagdating po doon, pinapaliguan natin yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga na-reach out natin na FISS. And then after natin mapakain, may medical check-up din na isasagawa, and then i-interviewin ng ating mga social workers. So doon natin malalaman ano yung kadahilanan kung bakit yung bata o yung individual ay nasa lansangan. Inaalam natin kung may pamilya pa ba, totally abandoned. We coordinate with the community, the local government unit to ascertain if they really are abandoned. Kasi kung abandonado na po yung mga bata na yan ay dinadala natin sa ating mga CRCFs, yung mga Centers and Residential Care Facilities. Dito po, binibigyan natin ng komprehensibong package of services. And kapag talagang wala na po silang mga pamilya, sinasubject natin for alternative childcare. Isa nga po dyan yung adoption. So kinakailangan na ma-issuehan sila ng CDCLA para nga po sila ay ma-adapt at mabigyan ng bagong pamilya. As a last question na lang, follow-up question. How do you make sure na hindi na babalik sa lansangan yung mga matatanda, yung mga bata na natulungan na po ng DSWD? Okay. Yung ating pong mga FISS, may tinatawag po tayo ng mga case holders. So kapag sila po ay nire-integrate doon po sa kanilang komunidad, sila po ay tinuturn over din natin sa mga local government units at sa ating mga field offices. Ang ibig sabihin lang po niyan, minomonitor po sila kung saan po sila nare-integrate. So pinupuntahan din ng ating mga social workers kasama of course yung ating partners from the local government unit. At doon po tinitiyak na yung pong intervention na naipaabot natin sa kanila ay nagpapatuloy. Sa pamamagitan yan, ay makakatiyak tayo na hindi na po muli babalik sa lansangan itong mga families and individuals in street situation. Let me cite as an example, yung pong mga AITA na dati-dati po ay nagtutungo sa Kamaynilaan para maglimos. Natulungan po yan ng DSWD na reach out natin, inuwi natin sa Florida Blanca, meron din tayong inuwi sa Porac, meron din tayong inuwi sa Capas, Tarlac. Ang ginawa po natin, nakipagtulungan tayo sa local government unit at binigyan po natin ng mga kagamitang pansaka. Ito pong mga AITA. Binigyan natin sila ng mga kalabaw. In fact, we published the stories nasa ating pong Facebook account, yung pong mga kalabaw na naipamahagi po natin. At meron din mga farm tools na ginagamit and of course yung
lupang sinasaka nila ay iprovide din ng local government unit. So sa pagtutulungan na iyan, makakatiyak tayo na hindi na muling babalik sa lansangan itong ating mga kapatid na AITA sapagkat na-address po natin yung root cause of why they are going to the streets to beg. Pangalawa po, nung nakarang linggo, nagtungo rin tayo sa Zamboanga City na kung saan nga rin po nagtungo rin si President Marcos Jr. at sinupervise din in-oversee din yung pamamahagi natin ng mga bangka. Doon naman sa mga Sama Badyaos. Na-reach out din natin sila at iniuwi doon nga po sa Zamboanga City at binigyan natin ngayon sila ng mga bangka na maaari naman nilang magamit sa pangingisda. Kasi nung pong na-reach out sila at na-interview ng ating mga social workers, ang sabi nila, ang alam lang nilang gawain ay ang mangisda. Pero kung wala po silang magamit, dahil sira na raw daw ang kanilang mga bangka, napipilitan po sila na manlimos. So, tinulungan natin sila at binigay yung pong pangangailangan nila. Sa pamamagitan yan, binigyan natin sila ng bagong pag-asa. Harry? Sige, So, sige. ma'am, kasi di ba pag Christmas nga madami mga AITA at marami mga badyaw here in Metro Manila. So, we are expecting na hindi natin sila makikita ngayon dito. Hindi na sila babalik talaga. Yes, yan ang inaasahan natin, Jervis. But, of course, kaya tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government unit kasi mahalaga yung talagang nababantayan, namomonitor, na yung mga natulungan natin ay nagpapatuloy doon sa kanilang livelihood activities na ibinahagi nga ng DSWD. Ma'am, last na lang, baka lang na-miss ko yung figure. Ilang families po ulit yung matutulungan doon sa 990 million na ECT? I'll provide you with the data kung ilang families to kasi bawat bayan magkakaiba yung bilang ng mga identified beneficiaries. Pero magkano nga po per family yung matatanggap? Ang family na ang tahanan ay partially damaged, around 5,000 pesos po iyan. And dun yung bahay na totally damaged, yung kanila pong tahanan, around 10,000. It's not exact, Jervis, kasi ang computation po ng emergency cash transfer is 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days na mapagkasunduan nga for the implementation of the ECT. Thank you po, ma'am. Sige, Miss Mary po. Harry? Yung mga individuals in street situations, since ilang taon na rin natin ginagawa yung pag-abot program, meron bang ma'am, may data ba yung DSWD or may monitoring ba kayo na mas ngayong taon talagang mas konti na lang yung nasa streets na nire-rescue ng DSWD compared nung wala pang pag-abot program? Kung mas marami ba kaming nare-reach out ngayon, sa mga taon ngayon? Parang ba Ako ma'am, ba? diba since ongoing yung reach out natin, every year naman may reach out na tayo since nag-start yung pag-abot program. Ngayon po bang taon 2025, meron ba observation na mas konti na lang yung mga nasa streets kasi na-rescue na sila, marami na yung natulungan? May ganun bang observation, Well, if DSW? we check on our data, kasi dahil more than 15,000 nga yung na-profile na natin na nandito sa Kamaynilan at na-reach out na natin ang mahigit 9,000 na mga families and individuals in street situation. So, konti na lang yung bilang nung mga natitira sa lansangan. Ito yung mga binabalik-balikan ng DSWD kasi nga we use a rights-based approach sa pag-abot program. Hindi natin i-force, hindi natin pipilitin na sumama sa atin. So, kinukumbinsin natin. So, kapag ayaw, babalik at babalikan yan ng DSWD. So, kung babalikan natin yung katanungan mo, may konti na lang. Around 6,000 yung FISS na binabalik-balikan pa ng DSWD. So may mga instances ma'am na tulungan na sila last year, nabigyan na sila ng financial assistance. So hanggang ngayon ma'am, meron pa rin, andun pa rin sila sa street? May mga instances na nakita natin na na-reach out na. Kasi meron tayong database Kung makikita nyo yung mga social workers natin, may dadala na po silang tablet kapag nagsasagawa tayo ng reach out activity. Dito nakikita kung sila ba ay dati nang na-reach out. Kasi kung dati nang na-reach out, ang gagawin ng DSWD ay i-recalibrate yung interventions na ipinrovide. Kasi kung bumalik yan sa lansangan, most likely, hindi yun yung akma
or may mas akma pa na tulong na maaari nating ipaabot sa kanila. Kasi marami pa rin mga factors na maaaring makaapekto kung bakit ang individual ay bumabalik muli sa lansangan. At yun ang inaaral ng ating pong mga social workers. Definitely, tutulungan natin yan hanggat sa ma-address na nga po natin yung kanilang mga issues o yung mga kadahilanan kung bakit sila ay patuloy na naninirahan sa mga lansangan. Asik, I remember, hindi ngayon taon, last year to, merong na-reach out yung pag-abot. I guess, old man po siya, na balik po siya doon sa probinsya niya. I just forgot. Abra Kung ata. saan. Ang nangyari is, doon sa binalik niyang family, bumalik din siya dito because hindi na siya tinanggap ng pamilya. Mahalaga kasi yung ipiniprepare din natin yung pamilya na tatanggap muli sa kanila. Kaya yung pong tinatawag na reintegration process ay talagang masusing ginagawa ng DSWD. Hindi lamang po ng central office, but gayon din po ng field office at ng local government unit. Kasi po mahalaga na maiprepare mo yung pamilya, maiprepare mo din yung komunidad na tatanggap doon sa individual na uuwi. Paano yung ginagawa ano yung mga target areas pa? Di ba recently nag-sign tayo ng IRR with the Interagency Committee? IACAT po ba yun? Tama? Ano na ngayon yung next? Parang nabanggit na palalawakin na yung pag-abot program sa, hindi na lang sa Metro Manila. Parang may ano yung mga areas for 2026 na rin ba yan? Yes, actually, meron na rin tayong mga tinitingnan ng mga ibang lugar na may high concentration o mataas ang bilang ng mga families and individuals in street situation. Nung kami ay nagtungo sa Field Office 3, meron na rin sila, no? Nag-umpisa na rin sila. And gayon din po sa Visayas, particularly Cebu. So, by next year talaga, mas palalawakin pa natin ang implementasyon ng pag-abot program. Pero alam nyo po, dito sa ating sa pag-institutionalize nga ng pag-abot program, mas pinapalawak din natin yung ating pong bilang ng mga partners natin na magiging kabahagi ng DSWD. Kasi hindi lamang po ito gampanin, no, ng DSWD, gampanin din po ito ng mga local government units. Kaya nga po, ang vice chairperson ng Interagency Committee ay ang Department of Interior and Local Government. Nang sa gayon, makapag-provide din talaga ng assistance yung mga lokal na pamahalaan at matiyak na yung pong mga FISS ay hindi po mamalagi sa kanila pong mga bayan. Any more questions po? Ay, yes po. Please state your name. Hello po, good morning po. Faith Santiago from Congress TV po. Gusto ko lang po sanang tanungin po, like, update po for the ECT sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan po. Yes, para sa emergency cash transfer ng naapektuhan ng Bagyong Tino at Uwan, mag-uumpisa po tayo nitong mga susunod na araw sapagkat gaya ng nabanggit ko, na-replenish yung ating quick response fund ngayong pong araw at yan po ay gagamitin natin sa pagpapahatid nga po ng tulong pinansyal under the emergency cash transfer dun sa mga areas na naapektuhan ng Tino at Uwan. Tama. Pero meron po, gaya ng nabanggit ko, meron naman po tayong ongoing payouts for ECT sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Opong, Ramil, at ng earthquake sa Cebu at Davao. Thank you po. More questions po? Yung may nagtatanong yung observation kanina, di ba? Yung, sa pag-abot ito, since last year wala na tayong nakikita mga AITA. Yes po, Diba? parang ang mga binabalikan po kasi natin, yung mga naibalik natin doon nga sa Ibig sabihin Florida wala Blanca. nang bumalik dito ng mga AITA. Maski ngayon, wala. Kaya, ibig sabihin, tama yung intervention na naibigay natin. At may ano pa rin sila, may tribal leader pa rin eh. Meron, yung elders, sir. yun yung, doon sila nakikinig eh. Tama yung nabanggit mo, Sas. Actually, na-meet natin yung mga tribal elders nila doon sa Kapas, Tarlac.
at talagang sila yung kabahagi natin sa pagbabantay at pagtitiyak na yung mga natulungan nila na mga kapwa nila Aita, mga indigenous peoples, ay hindi na pumuli bumalik dito sa Kamaynilaan. So, maganda maganda yung nangyari doon sa pagbibigay natin ng mga carabaos and mga farming tools, sapagkat nagkaroon ng ownership, nagkaroon ng kumbaga yung may bagong Tsaka may lupa kasi sila yung mga IPs Ano yan yung part ng may batas diyan ancestral domain. Yes. At hindi lang yun talagang kumbaga binalikan nila yung kanila talagang mga lupa, sinaka nila, and whatever produce they have hindi lamang for personal consumption but naibabahagi rin sa buong komunidad at nakakapagbenta rin sila. So nasusustain yung kanilang pangangailangan, kaya wala pong kadahilanan para sila ay muli pong bumalik nga sa Kamaynilaan para maglimos. Yun yung nakakatuwa yung pagtama yung intervention natin, talagang doon na sila. Tsaka Asik, di ba, doon sa Florida Blanca ata to, parang meron din pong part na parang cash for work ba sila? Yes, ito yung sinasabi ko na mahalaga rin kasi yung gampanin ng local government unit. Doon po sa bayan ng Florida Blanca, si Governor Nanay Pineda po mismo ang tumutulong rin doon sa mga IP communities doon. So aside from the intervention provided by DSWD, tama yung nabanggit ni Director Dayan, nag-cash for work din tayo as initial intervention para sila ay makapagsaka. But dahil nga sa ibinibigay din ng mga seedlings ng provincial government through the Provincial Agriculture Office, ay may na isasagawa po na activities nga yung ating pong mga kababayan na Aita sa lugar na yan. Kaya sabi ko nga, mahalaga talaga rin yung pakikipagtulungan with the provincial and the local government. So, kung wala ng questions, Asik Irene? Yan, maraming salamat muli sa ating pong mga kaibigan sa media sa pagdalo nyo po sa media forum ngayong umaga. At sabi nga ni Secretary Rex Gatchalian, ngayong panahon po na ito ay season of giving, season of joy, and season of hope. Sama-sama po tayo na magbigay ng pag-asa sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kabilang sa vulnerableng sektor. In particular, yung mga bata, yung mga matatanda, yung pong mga person with disabilities. At uulitin ko lamang po na kung kayo po ay may nakikita na mga bata, mga vulnerable sectors, children, persons with disabilities, indigenous peoples, na nasa mga lansangan, picturean nyo po, ipadala po sa aming pong official communication pages. Nang sa gayon, kami po ay agarang makapagsagawa ng reach out activity. Mapuntahan po namin sila at mabigyan ng kaukulang tulong, because wala pong dapat individual o pamilya na naninirahan sa mga lansangan. Ngayong Kapaskuhan, bigyan po natin sila ng pag-asa na makapamuhay ng mas maayos, ligtas, at mas masaya sa ating pong mga sa pamamagitan po ng mga interventions na ibibigay po natin sa kanila. Maraming salamat po. Asik, sorry na. Ihabol ko lang dahil na-mention mo ang persons with disabilities. Yes, kahapon kasi International Day of persons with disabilities. Meron tayong activity, pinuntahan din po ni Secretary Rex Gatchalian. Ito yung launching ng AO11. AO11 Series of 2025. Ito po yung inclusive employment po. Most progressive. Most progressive. Kasi DSWD has been implementing naman po ito. Ay 1% rule. Yes. Sa employment. Yes. 1.01 nga So baka Asik yun. Yes, tama po. Yung nabanggit kahapon nga po sa selebrasyon ng International Day of Persons with Disabilities, inilabas po ng Department of Social Welfare and Development ang Administrative Order number 11 Series of 2025,
o yung Guidelines on Inclusive Employment for Persons with Disabilities, na kung saan nga po isinusulong natin yung patas na recruitment at pantay na opportunity sa pagtatrabaho. At nagtatag po tayo ng internal support groups at sa pamamagitan din po ng administrative order na ito ay magkakapacitate tayo. Ika-capacitate po ang lahat ng kawani ng DSWD para matuto tayo ng sign language, matuto rin tayo sa paggamit ng mga assistive devices because we really wanted to have an inclusive community for persons with disabilities. Hindi lamang po dahil hinire natin sila ay sapat na. Kinakailangan maging maayos din yung ating pong pakikisalamuha at pakikipagtrabaho sa kanila. So magkakaroon tayo ng mga internship programs and ipapalakas pa natin yung occupational safety sa lahat po ng pasilidad ng DSWD para mas maging maayos yung pong pagsisilbi sa bayan ng mga person with disability. Sabi nga ni Secretary Rex kahapon yun, ano? We look at their abilities, not their disabilities. At ang magandang nabanggit ni Secretary Rex Gatchalian, siya po mismo ilalabi niya itong polisiyan na ito na inilabas o sinulong ng DSWD. Ilalabi niya ito sa Office of the President sa gayon maging national standard ito na i-adapt din ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon, mas marami po tayong mga persons with disabilities na mapasama sa serbisyo publiko at mas marami pa po tayong maging kasama sa pag-unawa sa sektor po na ito. Thank you, ASEC. Thank you po, So, Asek. Director Dayan, Announcement lang po. ah, Ito na po yung huli nating media forum for this year. for this year. Magkita-kita po tayo next Sa year January. sa January 2026 po. Kasabay Ayan. ng pagbabalik ng guarantee letter, ang pagbabalik ng Media Forum. Ayan. May lunch po tayo So, sa thank labas, you. sir. Dahil walang nagugutom sa DSWD, may lunch Happy tayo. lunch po. Maraming salamat Thank po, you. everyone. Salamat po.